Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ng tungkol sa matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan. Ako po ang Teacher Lan. Magandang araw! Ang katapatan sa lahat ng pagkakataon ay hakbang sa kaunlaran at tagumpay. Bilang mag-aaral, gumawa ng bagay na ikalulugod ng kapwa upang tularan at magsilbing huwaran. Honesty ay katumbas ng salitang katapatan o pagiging matapat. Ang taong matapat ay nagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Kumikilos siya ng wasto o tama kahit walang nakatingin. Hindi siya nandaraya o nanlalamang sa kapwa. Ginagawa niya ang anumang tungkulin na nakaatas sa kanya nang hindi nangongopya. Nakikipagkaisa rin siya sa mga gawain tungo sa ikatatapos ng mga ito sa tamang paraan. Masasabi mo bang ikaw ay tapat? Ano-ano ang kilos na palatandaan ng pagpapakita ng katapatan sa mga gawing may kinalaman sa pag-aaral? Ikaw ay matapat kung sinasagot mo ang mga katanungan na hindi tinitingnan ang susi sa pagwawasto. Binabasa mo ang lahat ng nakapaloob sa mga aralin. Isinasagawa mo ang mga gawain at hindi ito ipinagagawa sa iba. Tinutupad mo ang ipinangako o sinabing gagawin na mag-aaral. Nakikiisa ka sa mga gawain na kinakailangang may kapangkat. Bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman mo ang maaaring epekto ng mabuti at di mabuting saloobin sa pag-aaral. Halimbawa, ang paggawa ng may katapatan sa mga gawain o proyektong pampaaralan, tulad ng pakikilahok sa mga pangkatang gawain, pagbabahagi ng ideya sa kaklase upang mapadali ang pagpasa ng proyekto sa takdang oras at marami pang iba. Ang batang matapat sa mga gawaing inaatas sa kanya ay kinalulugdan ng Diyos. Bilang isang mag-aaral, dapat nating isipin na anumang mga gawaing ipinapagawa sa atin ay gawin natin ng buong husay at katapatan. Lagi nating tandaan na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa ating sarili, sa ating kapwa at higit sa lahat ay para sa Diyos. Isaisip natin na kung ano ang ating ginagawa sa kapwa ay ginagawa din natin sa Diyos. Marapat lamang na kumilos tayo ng may pananalig sa poong may kapal at maging responsable sa lahat ng ating gagawin upang maging makabuluhan ang ating sarili at magsilbing inspirasyon sa kapwa. Bilang isang matapat na mag-aaral, paano mo maibabahagi sa iyong kapwa mag-aaral ang kabutihang naidudulot ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan? Ang batang matapat. Ika-5 linggo na mula nang mag-umpisa ang pasukan. Dahil ipinagbabawal na ang pagpunta sa paaralan sa pamamagitan lamang ng ipinadadalang module na kapag-aaral ang maraming bata. Isang araw, nagpadala ng mensahe sa mga nasa ika-5 baitang si Ginang Tombado. Sinabi niyang gawin ang gawain sa pagkatuto sa pahina 24. Nagmadaling nagbasa ng module si Yuri. Ginawa niya agad ang atas ng guro. Samantala, si James naman ay naglaro muna. Gabi na nang maalala niya ito at pagod na. Ipinagawa na lang niya ito sa kanyang ina. Kinabukasan ay ipinapasa na ng guro ang kanilang ginawa. Napakaganda ng gawa ni James, sabi ng guro. Mahusay, dagdag nito. Taas noong ipinagmalaki ito ng bata. Kahit mababa ang nakuhang grado, ayos lang si Yuri. Inisip niya na pinaghirapan niya ito. Nang magkaroon ng online discussion ang klase, ay tinanong ni Mrs. Tombado ang mga bata tungkol sa kanilang ginawa.
Namula habang hiyang-hiya si James dahil hindi siya makasagot. Hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi siya ang gumawa. Palakpakan naman ang lahat kay Yuri. Mahusay niyang naipaliwanag dahil siya mismo ang gumawa. Mula noon ay napagtanto ni James na lubhang mahalagang maging matapat sa mga gawaing pampaaralan. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ipinagawa ni Mrs. Tombado sa mga mag-aaral? Ikalawa, ano ang ginawa ni James? Ikatlo, ano ang ginawa ni Yuri? Ikaapat, sino sa kanila ang kapuri-puri na dapat mong tularan? Ipaliwanag. Ikalima, anong mahalagang aral ang natutuhan ng mga bata na dapat mo ring malaman? Basahin mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng katapatan at malungkot na mukha kung ito ay hindi nagpapakita ng katapatan. Unang bilang, nag-aral ka ng mabuti dahil alam mong may pagsusulit kinabukasan. Ano ang tamang sagot? Masayang mukha. Ikalawa, nangopya ka ng sagot sa kaklase upang tumaas ang iyong score sa edukasyon sa pagpapakatao. Ano ang tamang sagot? Malungkot na mukha. Ikatlong bilang, ibinigay mo sa guro ang nakita mong pitaka sa paaralan dahil hindi mo alam kung sino ang may-ari nito. Ano ang tamang sagot? Masayang mukha. Ikaapat, sinabi mo sa guro na kaya ka lumiban sa klase ay dahil nagkasakit ka, ngunit ang totoo ay naglaro ka lamang sa bahay. Ano ang tamang sagot? Malungkot na mukha. Ikalima, nagsasabi ka ng totoo sa guro kung hindi mo naiintindihan ang kanyang leksyon. Ano ang tamang sagot? Tama. Masayang mukha. Basahin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang check kung sang-ayon ka sa pahayag at X kung hindi. Una, ang tagumpay ng isang proyekto ay bunga ng pagkakaisa ng bawat miyembro. Ikalawa, ang pagkakanya-kanya ng mga miyembro ng pangkat ay makabubuti sa lahat. Ikatlo, ang leader ng pangkat ang dapat masusunod. Ikaapat, kailangang pagplanuhan muna ang gagawing proyekto bago umpisahan. Ikalima, mahalaga sa pangkat ang opinyon ng bawat miyembro. Isulat ang salitang matapat kung ang diwang ipinapahayag ng pangungusap ay nagpapakita ng matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan at di matapat kung hindi. Una, sumasali sa pagbuo ng plano kung paano gagawin ang isang proyekto. Ikalawa, dinadala mo ang mga gamit ninyo sa bahay para sa proyekto nang hindi nagpapaalam sa iyong mga magulang. Ikatlo, paglalaan ng libreng panahon sa proyekto kapag walang gaanong pinagkakaabalahan. Ikaapat, dumadalo sa pagpupulong ng pangkat sa tamang oras. At ikalima, ginagawa ang takdang aralin at ginagawa ang proyekto pagkatapos. At para sa iyong performance task, sumulat ng slogan na nagsasabi ng katapatan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.